May tanong kami sa inyo. Kapag ang partner nyo ba nagseselos, ibig sabihin nun, mahal ka niya o di ka niya pinagkakatiwalaan? O baka naman may ginagawa ka talaga para pagselosan. Ba't ganyan nakatingin ka sa akin? Bakit? Wala pa tayo 1 minuto, isimula na siya. Kasi yun po ang topic natin for today. Okay, lahat naman po ng couples dumadaan sa selos. At yan ang pag-uusapan natin dito sa episode 13. Siya po si Hazel. Siya po si Mark and welcome to A Mark the Podcast. Yes! Yun po bang selos, jealousy, ito po ba ay normal lang sa relasyon? O ibig sabihin po ba pag pumasok na sa eksena yung jealousy o ang selos Problematic na. toxic na agad? Di ba? Ano sa tingin mo? I would say depende. Mhm. Kasi merong cute na selos eh. Merong nakakainis na selos. Cute na selos? Yeah, cute na selos, di ba? Okay. Pag nagsiselos ang isang tao at sinasabi niya, kunyari, mahal, selos ako dyan. Ang feeling naman nung partner mo, ay, talagang love na love niya ako. Ayaw niya akong mapupunta sa iba o titingin man lang sa iba, ganyan. Ibig sabihin yung pakiramdam nung partner is Love na love siya. ayaw niyang kahati ka with anyone. Yes, Ganun. oo. Yun yung cute? Yun yung cute. Cute Okay. yun. I find it cute. Pero may nakakainis na selos. Yung hindi ka na makakilos, kada kibot mo, sino kasama mo? Saan ka nagpunta? Bakit ka may ka-text? May kaibigan Yung akong oras ganyan. mo. Yun yung problematic na kind of selos. Yan yung toxic ba na sinasabi nila? Toxic. Yes. May kaibigan ako ganyan eh. Alam mo yung linyahan na tawang-tawa kami kasi Mm. yung kaibigan ko lalaki. Tapos yung girlfriend niya at that time, kabarkada din namin. Mm. Sabi ba naman ng babae sa kanya, "Oh, kakain ka na naman? Di ba kumain ka na an hour ago?" So yung barkada ko parang, anong isasagot ko dyan? Bawal kumain? Hindi, wait lang. Baka naman hindi siya pertaining to selos. I mean, baka lang inis Hindi, lang siya yung sa ano, kanya. meron ka bang pupuntahan? Ha? May kinatagpuin ka ba? Yung mga ganon? Okay, gets. So kami lahat na-shock nung narinig yun. Parang, ay, patay ito. Anong gagawin mo dyan? Okay, yung mga ganong tunog kasi, merong nangyari para ganon yung reaksyon ng babae. 'Di ba? Hindi naman siya dahil gusto niya lang sabihin yun. Simple lang eh. Kung wala dapat pagselosan, bakit ka magseselos? 'Di ba? Ibig sabihin ba yun parang, if there's smoke, there's fire. Yung ganun. O may nangyari ng something connected to infidelity or trust in the past. Yeah. Kaya naging sobrang ganun yung trato ng partner do sa isa. Ganun ba yun? Right. So merong merong nangyari in the past na posibleng Or- brought out that. Yeah. Also, 1 and 2, currently, meron siyang nakikitang signs. Okay. Mm. Ang tanong ko, bakit tayo di pa tayo masyado nagsiselos sa isa't isa? Wala. Ang corny ho namin eh. Ano yung sinasabihan na kami, nag-away na po ba kayo? Hindi pa po eh. Pero selosa ako. Hindi ko pa nakikita. Honestly Talaga ba? hindi ko pa po nakikita. Not even a Alam mo, sign may of that. May daga. Oh. Ay, si Sandrine yun, yung nagugupit. Nandun po si Sandrine nagugupit sa ilalim ng mesa. Okay. Not too loud, ha? Okay, Sige. Kasi dahil siguro hindi ka nagpapakita ng kahit ano bagay o gawain na dapat kong pagselosan. Oo. Pero selosa talaga ako. Ako hindi ko alam kung tatanungin mo ako kung seloso ko o hindi. Pero feeling ko, hindi. Hindi ako seloso, pero Mararamdaman mo yun, di ba? mararamdaman mo yun. Ako kasi Oo. gusto ko, like, pagdating sa'yo, gusto ko lang malaman what you're up to. Yes. Gusto ko lang malaman, I just want to be a part of your routine. I don't need to know everything, pero at least alam ko na bahagi ako ng routine mo, or kasi ikaw naturally kinakwento mo sa akin lahat eh. Yeah.
I don't have to ask. I don't have to, hindi naaabot do sa point na, ano kaya ginagawa nito sa oras na to? Mhm. Ano kaya iniisip nito sa oras na to? Sino kaya, hindi na ako umaabot sa ganun eh. Right, right. Because, yun nga, we communicate that way, nakakapagkwentuhan Mhm, tayo. mhm. So, ewan ko kung corny sa inyo yun, dahil hindi kami nag-aaway, hindi kami nagkakaselusan, pero, again, itong topic of jealousy Mhm. I'm sure it goes for her also. Naririnig namin sa mga kaibigan namin ito madalas. Okay. The thing is, kung okay naman kayo, like, as a couple, yung outside forces ang hindi natin napipigilan eh. Yes, true. Yung mga tukso na yan. Kapag meron kang coworker na laging dikit ng dikit o laging message ng message sa'yo, Mm. na ikaw naman, trabaho lang ang gusto mong Yes. maging relasyon nyo. Pero dahil napapadalas, baka si misis or si girlfriend, ano ba yan? Mm. Tatanong, bakit ba message ng message yan sa'yo? Yeah. Lalo kung nakita niyang medyo may Okay. itsura, medyo may hubog ang katawan. Mm. Oo. Hindi mawawala, mapapaisip. Kasi alam mo, Yes. ang babae naturally, I think we're insecure. Hindi hindi man namin sinasabi, Mhm. pero may ganun kami. Ako, I beg to differ. I Uh-huh. think hindi siya really insecurity. Ang lakas lang ng intuition nyo. Well, I agree with You know, that as I- well. Oo. Kasi in- makikita namin yung pag may nagbago eh. Madali yun eh. exactly. Madali. Parang iba siya. Yes. Iba yung, hindi na siya, kunyari kung masyado tayong touchy before, Mhm. parang hindi na. Mm-mm. Yung cellphone niya parang lagi na lang, alam mo yung malayo. Mhm. Hindi na nagsi-cellphone sa tabi ko. Nakikita yun. Yung Yeah. oras, the way magkwento, magaling ang, tingin ko magaling nga ang babae. Kayo lang talaga nakakapansin ng mga small things eh. Kasi Mhm. kami, unless talagang tutukan namin yung aspeto ng pagkatao nyo na gano'n, Mhm, mhm. hindi talaga namin masyado napapansin eh. It's really the woman's intuition Mhm. that has this really strong power na talagang napapansin lahat eh. Pero ang tanong kasi dun, ang description kasi nila sa jealousy, doon sa nabasa ko is, Mhm. jealousy is an ugly emotion. It is very. Because Oo. ang ano dun is parang 90 to 95% of the time, yung selos nagmamanifest siya in a negative way. Mhm. Kasi wala naman nagsasabing nagseselos siya or tumataas na yung level of jealousy niya in a pleasant way eh. Mhm. Normally yan, talagang, uy, ano yung ginagawa mo? Sino ba yan? Kasama mo? Saan ka nagpupunta? Mga Oo, ganun, di kasi ba? jealousy is comparison or competing Mhm. with someone. Yeah. Sa oras, sa lahat ng bagay. Actually, oras, pagbibigay importansya, pagtingin. Mhm. Nakikita ko nga na ang jealousy, hindi lang naman siya sa relasyon pang mga asawa, pwede rin sa pamilya eh. Yes. Yeah? Mhm. Like, kunyari, usapang pera. Bakit karamihan ng sweldo mo napupunta sa magulang mo o sa Mhm. kapatid mo kaysa sa akin na asawa mo? Yeah. Yan. Selos din Ito yan. siguro, Oo. in that light Oo. nung first few months na meron na tayong anak, partly, hindi ko alam kung pwedeng tawaging selos yun Selos ka sa anak natin? Hindi, partly kasi, tinan nyo yung pangangailangan ng bata, syempre helpless yan eh. Kailangan Yeah. dumedede, kailangan laging kadikit ni mami, kundi ganito. From the time na tayong dalawa lang, na ang attention at mundo mo is me and us, suddenly dumating tong napakaliit na taong ito, di ba? And then, And nakadikit na sa'yo palagi. nakalimutan na kita. Yung parang, hindi ko na siya pwedeng tabihan kasi nandun yung isa sa tabi niya. So, sino ba nagpo-postpartum sa atin dito? Hindi ko nga alam. Oo. Hindi, pero it's not the over jealousy type thing eh. Pero I'm guessing parang there was a point na parang namimiss kitang katabi, namimiss kitang kayakap,
the things that we used to do together anytime you wanted to do, hindi na pwede kasi nandun na yung Baka isa. hindi naman selos yun. Hindi nga. Ikaw pa, napaka-excited mo nga nung dumating si Zandrin Ay, eh. wala. Siguro Mabaliw-baliw ako it's, nun sa saya. yung may changes, oo. But I don't think you can categorize that as selos. So wait, in our situation, Mhm. na hindi tayo talaga nagsiselos, Mhm. red flag ba yun? Because other people consider jealousy as care. Mhm. Kino-consider nila yung selos as ang tindi ng pakialam mo do sa partner mo. So pag di ka nagsiselos, does that mean, bahala ka sa buhay mo, wala akong paki sa'yo? Does that automatically mean na, I have my world, you have yours. Pero mag-asawa tayo or mag-girlfriend tayo? Di ba? Ako gusto ko nga siyang yung term ko is cute selos for that. Kasi Cute selos. selos is such a strong word. Isa siyang problema talaga para sa akin. So, kung meron kang cute selos, that's fine. It just shows na you care and you love that person. Pero if this selos is really serious, then there's something wrong with your partner. Maybe your partner's looking at someone na pala. Mhm. Or basta may something. Yun yung selos na hindi maganda. Yan, nabanggit mo na yung something. Mm. Ang next question ko na ipepresent sa'yo, Mhm. kutob ba yan o gawa-gawa lang ng isip? Kasi for example, nagsiselos ka sa akin. Ano yan eh, nako-compound sa isip mo yan eh. Oo. Nagsisimula yan sa isang bagay, Mhm. tapos from that thing, baka ganito, baka ganyan, baka ganito, siguro ganyan, siguro. Dumami na ng dumami yung reasons mo for jealousy because of that one instance na pinapasok mo yung jealousy sa sistema mo. So ang tanong, paano mo malalaman kung kutob ba yan na talagang may nangyayari or gawa-gawa lang ng isip at damdamin mo? Kutob. Sa umpisa, kutob talaga yan. Okay? Tapos itong kutob mo, kung laging kakatok ng kakatok sa iba't ibang oras, sa iba't ibang araw, bumabalik ng bumabalik si kutob, then most likely this kutob is totoo. Okay. Right? So how do you differentiate yung gut feel versus yung napaparanoid ka lang? Well, Paano yung ganun? mag-NBI ka muna. Patay tayo dyan. Alam mo, kung buhay ang nanay ko. Yun na sana yung isahan ko eh. Kung buhay ang nanay ko, ang galing yan sa kutob. Ang galing yan. So, hindi, nanay ko never napaparanoid yan. Alam mo, kung pwede lang kunin siya ng NBI or FBI, na pasok ang nanay ko, napakagaling ho niya sa ganyan. Kaya po ako hindi ko po talaga kayang mambabae ng kasi sa lahi po, nagsisimula pa lang ako, huli na. Ganun po yung mangyayari dyan. Kasi yun there are instances na pwedeng napaparanoid ka lang Mhm. na posibleng wala naman talaga nangyayari. Mhm. Kung ano-ano lang pumapasok sa isip mo, posibleng na i-influensyahan ka nung nakikita mo sa social media, Pwede o naman. posibleng may napanood ka sa TV na may napasok na idea sa utak Yeah. mo, yung ganun. Oh, But yun. I guess this is where maturity comes from, and this is where yung trust sa relationship nyo comes into the picture, di ba? Mhm, Doon mo ma-differentiate mhm. na Right. I know my partner too well na hindi niya kayang gawin to, so bakit ko kailangan i-entertain yung thoughts na ito na wala naman akong solid na ebidensya? Kaya nga, again, trust and communication. Mhm. Yan ang key to a peaceful Mhm. relationship, harmonious relationship. Paano yung hormonal ka minsan, di ba? Paano yung nanaginip ka? Ang tindi ho niyan. Nagkaroon ako ng gano'n, Oo. naginip ako. Yung tipong pagkagising niya, Oo. sasabihin niya, lalapit siya sa akin, sabihin niya, Daddy, nanaginip ako. Yung tono gano'n Daddy, nanaginip ako. Meron ka daw ganito, ganyan. Ano yun? Meron kang... Nakalimutan ko na, alam mo naman, pag panaginip, medyo vague. Basta in short, may babae po ako sa Oo. panaginip niya. Guys, pag ganun ba, comment nyo nga, mag-a-apologize na ba kayo agad para hindi lumala? Or, kasi pag nagtanong ka, ano ba itsura ng babae? Ano ba na... Baka sabihin, bakit gusto mo malaman kung maganda o hindi? Ba't mo gusto malaman kung saan kayo nagpunta? Yung mga ganun-ganun. Di ba? Baka lumala lalo yung sitwasyon. Oo. Naalala ko yun eh. Nasa QC pa tayo nun. At hindi lang one.
Eh. Hindi lang once yun. Hindi lang once yun. I think it was 2 or 3 times nangyari. Uy, hindi ah. Pero hindi ko naman minamasama. Ang cute nga eh. Kasi di ba, it shows that, again, yan, it shows that she cares because Ano ba yan? May subconscious pala akong ang gusto ganun. lang niya, ako sa kanya lang. Yung Oh, ganun, see? diba? It's cute, right? It's cute, yes. Pero pagka tinotoo ko na, nakakainis yun. Pagka nag-manifest lang na sobrang nakakainis na, yung Oo. gano'n, na wala kang ginagawa tapos pinipilit niyang umamin ka ng, di ba may mga ganong instances eh. Nabababae ka, no? Umamin ka. Parang, Oo. anong ginawa ko? Pero ang babae, tsaka lang naman niyang magdadadada ng ganun. Pag may nararamdaman sila, yun lang naman yun eh. Mhm. Lalo na pag nagkaroon na ng ebidensya. Oh. Eh talaga namang may karapat-dapat na magselos. Mhm. Eh ito, yung usapang nagsiselos kasi nagla-like. Ito, may nag-message sa akin na friend. Nagla-like ang partner mo sa mga photos or videos on social media ng, alam mo Sexy na, girls. magagandang Yung babae, ganyan. sexy girls, ganyan. Ay! Dapat bang pagselosan yan? Di ba nung isang episode, sinabi ko sa'yo, the reason why hindi ako nagla-like. Kasi, okay, kung tatanggalin mo lahat ng mali siya sa katawan, pwede mo mag-like because nagagandahan ka, or pwede kang mag-like because yung suot niya na admire mo, or yung advocacy ng taong yung nagkataon lang na maganda, maraming reasons for liking. But, I don't want to open the opportunity na pag-isipan ako ng ganun because hindi naman lahat ng tao kayang tanggalin yung mali siya sa katawan eh. That's why I don't like. Right. Don't get me wrong. Well, good for you. Good for me as well. Yun. I appreciate beauty like the next guy, okay? Siyempre pag may maganda, titingin ka eh. But to actually like, na alam kong pag nakita ng mga kaibigan ko yung same picture na yun, yung same post yung na yun. pangalan mo doon. Diba? Oh. Mark Zambrano like this photo. Parang hindi ako komportable do sa idea na yun. And is that worthy of jealousy? Kailangan mang pagselosan ng matindi yun, yung mga activities na ganun? Really depends. Kung kilala mo siguro yung partner mo well enough na alam mong hanggang dun lang yun, posible mo nang i-let go. But, kung merong history, like what you said, kung kilala mo, let's say, bago kayo kinasal, meron siyang tendency na maging, ganon. Siyempre, may paghuhugutan ka ng something, di ba? Pwedeng dun pumasok yung duda sa katawan mo. Right. Eh, paano naman yung mga nagsaslide ng mga DMs? Slide ng DMs. Yeah. Nangyayari yan. Sa akin, nangyayari pa rin yan hanggang ngayon. Oo nga, kinakwento mo. May mga randomly, dito ka matatawa eh. Alam mong nagpapapansin because number one, the sign eh. Guys, tandaan nyo to ah. This is coming from someone na naranasan to. Pag nag-DM sa inyo at yung profile picture is, alam mo namang either hindi totoo or alam mong hindi kanya or generic na ano, you're gonna get in trouble. Just delete and block whoever that is. Kung hindi nyo kilala, wag nyo nang i-entertain. Diba? Yeah. Tsaka alam mo naman yung mga opening line. Yes! Diyos ko naman. O what if kilala mong tao naman na palagi ngang message sa'yo, nangingi ng tulong, ganyan. Like a shoulder to cry on, ganon? Yeah. It's not good. You would know no? You would know. Yeah. Kasi ano pa lang sa tono pa lang, sa paraan ng pagtanong, alam mo yung difference between someone asking for real help and someone who just wants you in. Yeah. My gosh. Mag-ano nga tayo, mag-real life scenarios tayo. Ito, naglista ako ng konti. Sige. Okay. So, kailan ba valid ang selos? Kailan ba valid ang jealousy? Mag-situations tayo dito ha. Okay. Selos ba kung, nabanggit mo na, may ka-chat siyang opposite sex araw-araw? And I'm not just talking about the guys. This can also happen to women. Ka-chat. Posibleng walang sexual innuendo, posibleng walang anything. Usap lang talaga. About anything under the sun. Pero, opposite. constantly nag-uusap. Yeah. Nagsiselos ako. Worthy. Bakit? Ba't kayo nag-uusap?
ba't hindi tayo mag-usap, di ba? Ba't hindi na lang tayo? Exactly. Tsaka ba't kung anything, ba't nga hindi na lang ako? Mhm. Maintindihan ko kung about trabaho, sige. Mhm. Pero kung about anything, are you bored with me that you wanna talk to someone else? Mhm. Diba? Ganon. Ikaw. Kung may kausap ka na guy araw-araw, yes. Diba? Weird Talagang, kasi nun eh. kasi alam ko, like, kung ako tatanungin mo, sanay ako na kausap kita about anything and everything. That's how it's been since day one. And then suddenly, hindi mo na ako kinakausap. And then suddenly, yung mga bagay na dati, effortless natin na pag-uusapan, biglang iba na Yeah. kausap mo. Kasi pwede naman din na meron kang particular na kausap for a particular topic. Like, Yeah. meron akong friend ko na pag-usapang politikal, Oh no. pag-messagean kami. Oh no. Tapos, magagalit na kami. Pero ganun lang yun. Yun lang naging usapan namin. Political lang. Oo. Hindi siya anything on everything under the sun. So, ano yun hindi dapat talaga yun. That's really a cause for jealousy, yung mga ganong bagay. Ito maganda. Selos ka ba kung meron siyang work best friend? Na opposite sex? Na opposite sex, yeah. Best friend. Work best friend. Yeah. Posibleng, I would have to see yung dynamics ng friendship nyo eh. Yun ang gusto kong malaman bago ko pasukan ng kung anong idea. Kasi, like for me, I have a best friend na babae, si Portia. Hi, Portia. We've known each other for so long. And pag makikita mo yung dynamics namin ni Portia, para talagang tropa. As in, tropa talaga. If I see that kind of a dynamic in you and that guy, posibleng hindi, sasabihin ko sa sarili ko, hanggang dyan lang yan. Posibleng ganun. But again, you have to draw the line somewhere. Yeah. And that line cannot be drawn by me. Dapat ikaw yun, di ba? Right. You have to set boundaries. You have to know where you are. Yeah. And kung hindi mo man makokontrol yung guy, you have to make it clear na, hanggang dito lang hindi pwedeng Okay ganyan. yan kasi when you say, did I say work best friend? Okay, kasi yun, hindi naman siya work. Parang you were friends college days pa lang. Yes, So, friend to from before. What if magkaroon ng work best friend? Okay na pa rin araw-araw ba mo yun? kasama. Oo, na kunyari, bago kang lipat sa work or basta, sa trabaho mo siya nakilala and then naging mag-close kayo, yan. Parang, bakit sila close? Yeah. Sa dami-dami. Tas, lalo na, napasok na yung, ay, parang maganda. Parang ano siya, alam mo yung well-mannered. Yung mga tipong all the checks sa, uy, pwede tong girl na to. Uy, pwede tong guy na to. Ito yung tipong matitipuhan niya. O ito yung, di ba? Yeah. Magsiselos ka ba doon? Kasi may ganun lalo na kung magaling magsalita, magaling magbihis, nakakatawa. Yan, yung mga, oo, magsiselos ka. Ako, to a fault, sabi nga nung nanay ko sa akin, ang problema ko is I always see the good in people. Okay. That's I don't know if it's a fault to be considered, pero naturally ganun po talaga ang pagkatao ko. So, ako, before I become uncomfortable, before I doubt you, or before suspetsahan ko yung guy best friend mo sa work, gusto ko munang makita lahat. I want to see how you are with him. Yeah. I want to see how you are pag nasa grupo kayo or kayong dalawa lang, bago ako mag-isip. Alam mo, dun papasok talaga ang tiwala eh. Exactly. Gaano ka nagtitiwala sa partner mo? Yes. Yeah. Saka if you know your partner well enough, alam mo yung quirks niya, alam mo yung mga bagay na ginagawa niya. Kasi 'di ba nung naging boyfriend-girlfriend kayo, alam mo kung paano siya kiligin, 'di ba? Alam mo yung mga bagay na napapansin niya sa guys na na-attract siya. Sa umpisa ng relasyon, paano nga naman? Kasi kung
matagal na kayo na mag-asawa, Mm. say, na medyo nawawala yung mga ganyan eh. Yeah. Yung mga kung paano pakiligin. Kasi Mhm. nga, hello, life happened. And Yeah. then you have children. Zendrine happens. Zemira happens. Okay, ano pa yung katanungan dyan? Ayun. So, kasi ang jealousy, posibleng, ano lang, sandali lang na i-confront mo yung partner mo. Ganito, 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 tapos na. Mm. So, paano kung nagiging controlling na? Mm. Paano kung sobrang toxic na niya na wala ka nang magawa, wala ka nang masabi na hindi niya pagdududahan? Na lagi na lang hinahanapan niya ng paraan para magduda siya at magselos siya. How do you address that? Labingin mo. Mhm. Kasi kung hindi naman totoo, kung wala naman basihan yung pagseselosan niya, Mhm. yeah, talk to your partner. Yun pa rin eh, no? Communication pa din Sit eh. down. What's our problem? Yeah. Wag mo sabihin what's your problem kasi talagang alam mo yung mag-aaway kayo, what's our problem? Where is this coming from? Bakit mo nararamdaman yan? Ano yung hindi ko na ibibigay sa'yo? Bakit mo na, ano yung hanggang saan ba dapat ako? Eh, yan, malinaw yan eh. Dapat na i-express nyo sa bawat isa kung ano yung gusto mo at ayaw mo. 'Di ba? Yeah. Tayo, when we were starting, I told you that already. Lalo na kung ito yung ayaw ko, ito yung gusto ko. May ganun na tayo eh, right? Pero alam mo yun, yung ganung diretsuhan na tanong, Ah. diretsuhan na laying of cards and rules, Uh-huh. it takes a mature person to do that. Well, that's true. Kasi- That is so true. I mean, I know people who are Mm. in their 60s, still, they cannot do that. Balikan mo nung relationships mo nung high school, nung college na hindi ka pa matured. Hindi mo pa kayang sabihin yun na, Yeah. excuse me, ito ang mga pwede sa akin, ito hindi. Hindi mo gagawin yun eh, kasi usually pa-cute, pa-tweetums pa kayo, di ba? So, it takes a mature person to do that. Tsaka hindi mo pa alam yung worth mo nun. Mhm. Kasi tinitest mo pa lang. Wow, okay. So, ito. Siguro the last question that we can talk about here is, kailan mo masasabi na hindi na healthy ang selos? Kasi di ba sabi mo may cute selos eh. Na parang yung cute selos is more of yung partner mo ma-appreciate pa na nagsiselos ka kasi cute pa nga siya. Yeah. Pero kailan mo masasabing hindi na siya magiging healthy? When it's limiting you, Mhm. kung ano yung mga pang-araw-araw mong gagawin, lagi na lang kayong nag-aaway pati. Yeah. Right? Accusations start coming in. Yeah, and ang nandun yung passwords. Yung patingin nga, I should know your password para makita ko who you're talking to. No, pag malalaman mo yun kapag feeling mo lagi na lang duding. Yeah. Parang tamang hinala lagi. And wala ka nang gagawing tama, honestly. Alam ho niya yung password sa cellphone ko. Pero Should hanggang be. ngayon, di niya matandaan yung cellphone number ko. Alam ko. Sige nga. Oo. Ay, wag dito. Ay, wag dito. Pero alam mo na talaga? Alam ko. Ba? Oo. Wow, improving. Kainis. Galing ha. Tindi nun ah. I was really surprised na alam mo. Okay. So, trust is really the big thing here. Okay? Pagka may tiwala ka and you know your partner well enough, nag-invest ka sa oras at panahon para makilala yung partner mo enough. Alam mo kung bago mo pa gawin yung isang bagay, alam mo na, wag mo nang gawin to kasi maapektuhan yung partner ko eh. You know? Oh. And kung matino kang tao, wag mo na lang gawin, please. I mean, ang mahal ng gasolina ngayon. Isa pa yun. Ay nako. Kung dati, napakagastos naman babae, subukan nyo nga ngayon. Sige nga, pag i-date nyo ngayon times 4 ang gas, go ahead, be my guest. Oh my gosh. Wag nyo na lang subukan. Mahirap talaga. Yeah. So would you rather na ako cute jealous, or would you rather na wag na lang ako mag-selos at all? Ikaw. Ikaw. Mas bagay kasi sa yung cute jealous eh. Yung Pero sa'yo. did I ever make you feel Jealous over someone? Hindi, I mean like nagsiselos ako ng cute.
Sa'yo? Ah, Oo. oh, Mm. oh. Eh, di ganun na. Puro ka na lang isda. Ah! Bale sa isda nagselos. Tingnan mo? Hindi po sa tao, sa creature. Si Sandrine natatawa. Kasi po mahilig po ako sa aquarium. Mahilig po ako sa tropical fish. Siyempre, pagka may ganun kang hobby, Mm. you spend a lot of time and money and talagang gagawan mo ng paraan para pagandahin yung aquarium mo. Mm. And there was a point in time na siguro nasosobrahan ako sa pagpapaganda. Hi, Sandrine. Sinabihan po niya ako. Although pabiro lang naman, buti pa yung isda, pinapansin mo. Parang gano'n ba yung line mo? Oo, mga cute. Mapakit lang naman Yun eh. po yung example ng cute jealous. And Oo. I love that. Oo. I love that. Kasi it's parang, ako naman, parang Yeah, gano'n, di ba? yeah. Oh, ganun lang din naman ang gusto ko eh. Mm-mm. Oo. Bakit ako wala nun? Well, except for nung yun nga, nung dumating bigla yung kids na hatiin na yung attention mo sa kanila, yung ganun. Hindi, ang naalala ko si Henson, ang aking laging kasama sa trabaho. Ang bilin mo daw sa kanya, "Oh, Henson ha, walang lalapit na kahit sino dyan." Hindi, ang line na sinabi ko sa kanya, "Oh, Henson ha, bawal lapitan ng lalaki yan. Kahit lalaking lamok, huwag mong papadapuan yan. Oo, Tao yun. ng tao si Oh, Henson yung sa mga akin." ganon, yung mga pa-cute lang. Makes you feel na, ay, love na love niya ako. O yung haba ng hair ko, ganon. Kasi po, ang tiwala, pangalagaan niyo po yan. Okay? Everything has to do with trust talaga po eh. Pagka yan ay nasira, regardless of what reason it may be, napakahirap pong ibalik yung tiwala. So, try to protect it as much as possible dahil pag yan po, kahit konting crack lang dyan sa trust na yan, ewan ko kung it takes a lot of time and effort para maibalik kung maibabalik pa. Oo, tsaka yung selos na yan, kapag ka talagang napatunayan, recurring na yan. Yeah. Oo. Ang hirap bawiin. And it takes, 100 years or a lifetime Yeah. para, okay, I'm all yours. I'm not looking, elsewhere. Yeah. Yeah. Buti na lang, nagkakilala tayo, mature na tayong dalawa. Isipin mo kung nakilala mo ako nung I was in my 20s, parang No, but I wouldn't date myself. Di ba? Yung ano ka pa, playful ka pa, di ba? Ang dami mong in-eksperimento mo yung buhay, yung mga ganun. di ko alam, pero naniniwala ko once sa babaero, always sa babaero eh. Totoo ba yun? You think? Oo. Hindi na mababago? Oo. Depende siguro Hindi, sa sabi edad. ko nga si Lord lang ang magpapabago sa kahit ano. Yung totoo ha, yung totoong pagbabago na galing kay Lord, hindi yung ano lang, marami nagpapanggap, di ba? But yeah, know the worth of, the person you're with. Yeah. Importante yun eh. Kasi pag alam mo yung kahalagahan ng partner mo, hindi ka gagawa ng kahit anong ikasasama ng Yes. loob niya. Diba? Yun lang yun eh. Bago ka gumawa ng isang bagay, kahit gaano man yan kaliit, nako, matutuwa ba si Mrs. dito pag nalaman niya to? Ito ba, does this show love to her? Pagka ginawa ko tong kahit maliit lang na bagay na to. Tsaka pag nagtago ka na ng konti, yan na yun eh. Nagsisimula na. Doon nagsisimula. Yun na. Kaya wag na lang. Okay. Sinimula mo na yung negative foundation eh. Kumbaga. Oo. Ako, alam mo ito. Dapat black and white kayo lagi sa transparent. Labo ng black and white. Dapat transparent Yes. kayo. Ako yung mundo ko ngayon, kayong tatlo eh. That's where I am right now sa buhay ko. Nothing is more important than the three of you. So pagka may nababasa ako about infidelity, about iniwan ng asawa si ganito dahil sa ganyan, everything connected to infidelity and loss of trust. Minsan tinatanong ko yung sarili ko, kakayanin ko ba pag nagbago yung tingin sa akin ng mga anak? Because of something I chose to do. Na pinili ko yung mali over sa tama. At dahil doon na wala yung tiwala sa akin ng asawa ko,
at nagbago yung sorry Mm. yung sa kanila eh. Yun yung, Yes. kasi sa atin na-establish na natin eh, who we are to each other eh, what we are to each other. Pero, pag nagbago yung paningin ni Sandrine sa akin, at pag nagbago, yes, you, at pagka na-break ko yung heart ng mga anak ko, Oh my hindi ko God. kaya yon, man. As in, Yeah, talagang, yeah. that would be the lowest of my low. Kaya You know, iba your yun. kids look up to you. Ikaw ang hero nila eh. So, yeah. Wag niyong isugal do not yun. disappoint Wag them. niyong, don't even attempt anything that would ruin your relationship with your kids and your wife. Dahil, at the end of the day, they're all you have. Mhm. So, in here, you're talking about infidelity. There's also selos in time. Yes. Right? Yung panahon na hindi mo na ibibigay sa mga importante sa buhay, mga mahal mo sa buhay. And, yun nga, kailangan, alam mo yung halaga nila. At kung ano yung pangangailangan nila. Yeah. Huwag mong kalilimutan yun. Kasi ang oras ay mahalaga. Ang pagbibigay ng oras ay katumbas ng pagpapakita ng pagmamahal. True. Right? Lalo ngayon, alam ko tayong mga magulang, okay? Sobrang busy natin, like busy, ibang klase. Kasi kailangan nating kumayod, kailangan natin alagaan yung mga anak natin, do this, do that, and then you having time sa social media, kasama din yun. So, baka meron kang anak or asawa na hindi naman dahil sa infidelity, pero nagsiselo sila dahil you're doing other things. Pero nakakalimutan mo na sila. Yeah. Oo. So, hindi naman dahil sasabihin mo, ginagawa ko naman to para sa inyo. But you know, that could also be one, you know, nagsiselos dahil Minsan sa oras. yung sa trabaho lang, di ba? Hindi naman po lahat tayo pinalad na makapag-stay at home and spend more time with the kids and at work. Yung iba sa atin, 9 to 5, tapos babiyahe pa ng 2 oras to and from work every day. So, ang hirap kasi sabihin na balansehin nyo yung oras nyo with work and family. Because sometimes it's really impossible. Yeah. Depende sa sitwasyon nyo. Lalo na kung ang magiging at stake dito mental health. True. Right? Ng family member. If they're not given, you know, the right time, which equates to love and attention. Yeah. So I think that's also important na kailangan nating tignan din at bantayan. Kwento nyo nga po sa amin yung ano ba yung cutest jealousy stage na nangyari sa inyo at ano rin yung pinakamalala. But regardless of whether it was cute jealousy or not, paano nyo in-address? Paano nyo niresolba yung nangyari? We'd like to hear from you kasi syempre yung mga kwento na ganyan, ang dami mong pupulutan na aral dyan eh. May mga cute jealousy and merong grabbing jealousy. Paano nyo na-address yun? May mga instances kasi na sobrang lumala na nung lumala, inalagaan yung problema, and it caused the breakup of a relationship. And, you know, that's something we don't want to happen to anyone. Kaya, hi, yan po. Pinakamakulit, diba? Proud po kami dyan dahil ang dami niyang distinction sa school. Oh, yeah. Congratulations nga pala sa mga To gumraduate. all the graduates. Yes. Lalo na yung mga graduate ng kolehiyo. Welcome to the real world. Papunta pa lang kami dyan. Tuition, pautang po. Diba, Sandrine? Oh, yeah. Alam mo, pagtapos ng school, ang pakikibaka talaga. Ito na. The real life begins. My gosh, ito ang welcome sa atin. Pero, kapit lang tayo. Kapit. Yes. Right? So again, we'd like to hear from all of you sa comments, and yung mga kwento po ninyo, nababasa po namin isa-isa yan. We see everything that you put on the comments, and we'd like to thank all of those who shared their life stories with us. Thank you, at marami po kami napupulot na aral. Sana may natututunan din kayo sa amin kahit papaano. And also, if you have topics, please let us know kung ano ang pwede pa nating susunod na mapag-usapan. Yes. Masayang balitaktakan muli at chikahan. Nagugustuhan niyo ba itong suot namin, guys? Shameless plugging. Nakita niyo ba yan? There. Yeah. Zoom. Very soon, we'll let you know kung interested kayo dito sa aming new merch.
Ito po yung hoodie, by the way. Ang ganda yan eh. Okay. Okay, we'll wear it. Yan. Hoodie po yan eh. Yan. We'll have a lot more, iba-iba pang mga merch na pwede namin sa'yo. Thank you nga pala sa Papa Bear Apparel for making this for us. Kung sino po ang may gusto nito, let us know in the comments kung sino may gusto. We have shirts and siguro next episode papakita natin yung shirts. Mas maganda. So yan po ang if you like it. Bye-bye na daw. Bye-bye na daw. Bye-bye na daw. Again, thank you guys for watching 13th episode na ito. 2 more and matatapos ang season 1. Would you believe that? Yeah. That's crazy. More to come. More to Definitely come. more to come. So ano pong mga topics ang gusto nyo? Just put it all in the comments also. And thank you for watching us. Siya po si Aisel. Siya po si Mark. At siya po si... Oh. Sandy. Sandri. And this is... This is... I like podcast. Happy I like the podcast. Yay! Bye guys. Thank you for watching. Yeah.